Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. At muli, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. At binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din tayo sa Diyos na binigyan tayo muli ng pagkakataon para sa ating programa. At alalahanin po natin na ang concept ng ating programa dito ay yung sinasabi ng Biblia na people are destroyed for lack of knowledge. Maraming mga tao na nagsasuffer dahil sa kawalan ng kaalaman, lalong-lalo na sa mga bagay na spiritual. At muli po, remind lang sa inyo na marami pa rin nagsasabi na ang vaccine ni ito ay 666 dahil daw yan daw ang sinabi ng Diyos sa kanila. Nangusap daw ang Diyos sa kanila. Sa akin yung video at isang pastor sa Amerika ng isang born again, sinasabi, God spoke to me last night. He said that vaccine is 666. That vaccine is owned by the devil. Alam nyo, madali namang magsabi ng ganon eh. Kahit ako, kung halimbawa sasabihin ko rin, God spoke to me, that vaccine is good. Hindi basta-basta ganon. Kasi, kaya nga nandito na ang Biblia. Noong unang panahon kasi, ang Panginoon ay nangungusap sa tao sa pamamagitan ng dreams, not direct communication. Sa dreams. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga prophets. There is no direct communication between man and God, even in the Old Testament. God talking to people through dreams and through the prophets. Ngayon, nung si Kristo ay namatay sa cross, na napunit yung curtain sa temple, sinisimbolo that the heaven became open, that anyone can talk to God personally. Pero dahil matalino rin ang diablo, minsan, sinasabi rin ng Biblia na the angel appears to be an angel of the light. They appear to be an angel of God. Mas matalino ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ngayon, pinaisulat ang kanyang salita. At sa ngayon, God will talk to us through the Bible and through pastors, through preachers, yung nangangaral. Hindi na yung direct na makiusap ang Diyos sa atin, kagaya ng sinasabi nitong mga group na ito, na nangusap daw ang Diyos sa kanila. Kasi ang mga ito, ang problems, wala silang kaalam-alam sa medical aspect. Halimbawa, pinapakita nila yung itsura ng vaccine. Oo naman sabi ko noon, ang vaccine virus din yan. Kaya lang, ang mga nangangaral na ito, hindi nila alam yung sinasabing good virus and bad virus. There is no other way to fight bad virus. Kailangan pa rin na ang lalaban sa kanila ay good virus. Itong good virus, this good virus will not harm our physical bodies. Itong bad virus, they will harm our physical bodies. So, itong good virus na ito, ilalagay sa ating sarili para labanan. At ang good virus na ito, tutulungan nila ang ating immune system na lalabanan ang mga bad virus. Yon ang totoo. Kaya itong mga nangangaral na ito, tama yung sabi ng Biblia, dahil sa kakulangan, marami pong nasisira. Marami rin nagsasabi na ang face mask, quarantine, ganito, wala ito dahil daw nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila alam that even the Israelites, alam naman natin sa katotohanan, Israel nation is the only nation chosen by God. Ito yung nasyon na nagpa-practice pa rin. Ngunit,
Sa kanila, they are practicing quarantine or isolation. Yan ang ginagawa noon. Kasi noon may mga pandemic. Kapag hindi sila nag-aral ng medical science ng mga ito, may pandemic noon. Ang China naman, ang ginabit nila para malabanan ito, ang virus noon ay face mask. Sa Israel naman, ang ginawa nila isolation, quarantine, or distancing. Kaya yon ang ginagaya ng medical ngayon dahil yon ang isang paraan para malabanan natin ang virus. Sinabi ko nung una, sabi ng Proverbs, ang matalino, alam na niya ang danger at alam na niya na protektahan ang kanyang sarili. Isang kabubuhan, halimbawa, isang kabubuhan kapag sinabi ng Pag-asa, walang pupunta sa dagat dahil nakakatakot ang dagat ngayon. Sasabihin naman ng bubo, o hindi, kahit gaano katakot yan, makapangyarihan ng Diyos, poprotektahan niya ako. Kabubuhan po yan. Hindi po porque may faith ka sa Diyos, ang Diyos gusto rin niya na tayo ay mismo matalino at tayo mismo ay marunong umiwas. Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan na protect ourselves. We are the best stewards of ourselves. Kaya marami nangangaral na yon ang problems. Ganon pa man, ang pag-aralan naman natin ngayon ay isang mataas na uri ng theological aspect or theological issues. Sa mga kapastoran, nangangaral ng salita ng Diyos, dapat alam din natin itong mga higher issues. Ito ay napapag-aralan sa seminary at yung mga matagal na Christian, mga mature Christian, dapat din nila alam ito. Dahil siyempre nasa Biblia yan, dapat nating maunawaan, dapat din nating malaman, mapag-aralan ang mga ito. Meron pong mga higher issues sa theology na ang tinatawag natin dito ay trichotonomy at dichotonomy. Ano ba ito? Ito po ay tumutukoy sa part ng tao. In other words, the dichotomy believes that man is consists of two elements, spiritual aspect and the physical aspect. The trichotonomy view believes that man is consists of three elements, body, soul, and spirit. Kaya sa ngayon, sige, paki-flash natin, tingnan natin sa screen, itong pag-usapan po natin. Trichotomy versus dichotomy of man. Which view is correct? Ano kaya ang tama rito? Ang mga ito yung mga stand, ito yung mga views na sinulat po ng mga theologians, mga writers. Well, I considered myself as a theologian since I'm also a doctor of divinity. So, ito yung mga nauna ng mga theologian. Kaya ito yung ating sinusundan. At siyempre, para hindi tayo ma-confuse, tingnan natin kung ano ang tama rito. Itinuturo ng Biblia na ang tao ay merong body, merong soul, spirit, in regards to how these aspects of the human nature connect with and relate to each other. Kaya tingnan natin kung paano mag-relate ito. Next. Ang view po ng trichotomy, I should say, yung pinakita ko kanina, yun yung nakikita natin sa Biblia. Merong body, may spirit, may kaluluwa. So, unahin natin yung trichotomy. Halimbawa, lalo na itong mga Koreans na ito, lalo na yung mga namimit natin na mga Koreans. Minsan, may iba ang dating mga ito eh.
Minsan parang mababa ang tingin sa mga Pilipino, pati mga Americans. Isang doktor na Korean na na-meet ko, sabi na, I am Dr. So-and-so. I'm a doctor of divinity. And what do you believe? Do you believe trichotomy or do you believe dichotomy? Mga ganun yung dating. Siyempre tayo mga Pilipino, may mga mayayabang naman, pero sa akin naman, bago ako maging doktor, ang yabang ko nga talaga. Pero nung naging doktor na ako, napag-aralan ko ng doktor, understanding ka, maunawain ka, open-minded ka, at mapagpakumbaba ka. Hindi yung mayabang. Pero ang nangyayari nga kasi ngayon, kung sino pa yung mawalang pinag-aralan, sino pa yung 3 taon lang nag-aral, akala mo, sobrang yabang na. Parang mataas ang tingin sa sarili. Ano kaya? Siguro yung mga ganon na hindi pa nga nakapag-aral ng tama is mayabang na. Siguro kung mag-doktor ang mga ito, hindi ko alam. Baka kagaya ng ibang Koreans na mataas ang tingin sa sarili. Pero sa atin, pinakamaganda pa rin yung mapagpakumbaba. Makikita lang ng tao na meron kang alam. At doon mo sila makukonvince. At doon kanila bibigyan ng honor. Well, ilang beses ko sinasabi na ang pagpapastor, pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po kailangan maging abogado, maging doktor ka. Kaya lang, bilang nangangaral ng salita ng Diyos, isa sa privilege and honor kung nakapag-aral ka. Hindi yan ang qualification, I should say. The real qualification of a teacher, Bible teacher, Bible preacher, or pastor is your calling. Ikaw ba tinawag ng Diyos? Yan ang number 1 na qualification. Pero bilang tinawag ng Diyos, gusto rin ng Diyos makapag-aral tayo para maging tama ang ating interpretasyon sa salita ng Diyos at maging tama ang ating ituturo. At bukod dyan, alam niyo sa pag-aaral, pag habang tataas ka, mas marami kang nalalaman. May kasabihan nga I'm also a doctor of philosophy at ang napag-aralan ko naman sa philosophy, the more you study, the more you discover your unethical attitude. The more you discover your weakness and the more you discover your failures. Kaya privilege po. Ang pag-aaral hanggang sa doctorate ay isang malaking pribilehiyo ito. At matuto ka rin mapagpakumbaba. Sa akin, kahit sino kinakausap ko. Kahit sino nangangaral, pinapakinggan ko. Yung iba, pag sila nangangaral, gusto nilang mapakinggan. Pero yung iba, ayaw nilang makinig. Kayabangan po yun. Isa sa attitude ng humbleness is, you know how to listen to others. At, marunong ka rin magpakumbaba. Yun ang humbleness. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Yun ang humble person. At yun ang gusto ng Diyos, pagpapakumbaba or humbleness. Ngayon, ito na. Ito yung Diyos of the trichotomy. The Diyos of the trichotomy, anthropological monism, and anthropological hylomorphism deal primarily with how the 3 aspects of humanity combine. Other view of anthropological dualism and trichotomy deal with the distinction between the human soul and human spirit. Itong trichotomy concern doon sa 3 part, elemento ng buhay, body, soul, and spirit. Ito namang anthropological dualism, trichotomy, ang importante sa kanila, ang concern nila, ang tao ay consists of spiritual and physical.
Dichotomy concerned with the distinction between the material, physical, and immaterial. Ito pinaunahan ko. Observe the verses to determine whether we accept trichotomy or dichotomy doctrine. Ngayon naman, i-observe natin. I-observe natin nga ang mga bersikulo, yung mga verses. Ano nga ba talaga ang tama sa tatlong ito? Ay sa dalawang view na ito? Trichotomy or dichotomy? Okay, there are also verses that use the term soul and spirit interchangeably. Ang tawag natin dito, may mga versikulo na specifically speaks about trichotomy, three parts of man. May mga verses naman na specifically speaks about two parts of man. May mga versikulo naman na neutral. Ang tawag natin dito neutral, you cannot even know if this is referred to trichotomy or dichotomy. So, i-observe natin ang mga versikulo na ito. Tignan natin. Lalo na po sa mga mga Bible College students po natin sa online. Tingnan ninyong mabuti ito. O sige, tingnan natin itong Matthew 10:28. This is the verse used by dichotomy. Pag sinabi natin dichotomy, ito yung theology or view na naniniwala na ang tao ay binubuo lang ng dalawang elemento. In English, this dichotomy believe that man is consists of two aspects alone. It is the physical, material body, and immaterial or spiritual aspect. At ang ginagamit nila to prove their view is Matthew 10:28. Tignan natin. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So the dichotomy view believe that man consists of two aspects only. Naniniwala po sila na sa versikulong ito, nakita natin soul and body lang. So, ibig sabihin, yung soul, yun yung spiritual. Yung immaterial. Tapos body. So, kapag ikaw ay hindi mananampalataya, dadalhin ka sa impyerno. Ganun pa man, ang sinasabi ng Bibliang ito, ang versikulong ito, yung mga tao kasi na ayaw nilang sasampalataya sa Diyos dahil po sa persecution. Halimbawa, meron ako nakausap, isang bading na bading. Noon daw, exposed siya sa mga, anong tawag natin, homosexuality. Gustong-gusto niyang mga lalaki at practicing, homosexuality. Walang laman ng kanyang utak. Kundi ba ganyan ang buhay, marumi ang buhay. So, may time na niyaya siya ng kanyang friend, matin sila sa evangelistic campaign, at nagkataon na sinabi ng evangelist na ito, ang mananampalataya ay ililigtas, papatawarin ng Diyos. At kung yung hindi sasampalataya, pupunta sa hell. At kung ikaw ay inihulog sa hell, doon ka na maghirap forever kahit anong mangyari. Kaya ang maganda, ang kaligtasan, pinagkaloob ng Diyos na libre. Pinagkaloob ng Diyos na regalo. Gaano man kalaki ang kasalanan mo at ayaw mong pupunta ng impyerno, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo. So, persuaded ang bading na ito. Siya po ay tumanggap sa Panginoon. At pangalawang gabi, pumunta ulit.
hanggang sang evangelist nag-invite, sino ang gustong isuko ang buhay sa Diyos? Isinuko niya ang kanyang buhay. At sabi niya, they challenge lahat ng tumanggap for water baptism. At nung sila nagpabaptize, in-endorse sa church. At doon saan niya ngayon umaaten. Habang nandun siya sa church, alam niyo ang nangyari, binago ng Diyos ang kanyang buhay. At nung binago ng Diyos ang kanyang buhay, mula noon, dahil sa die-hard Catholic nga, ang kanyang mga magulang at lula, nagalit sila, isinumpa. At sabi sa kanya, isusumpa ka namin. Kung hindi mo babawiin yung faith mo na yan, susumpa ka namin. Ang maganda lang, sa bading na ito, pinabasa sa kanya ang kanyang friend, anong gagawin ko? Natatakot na ako, hindi ko na alam kung give up na ako o hindi. Ngunit ang sabi ng kanyang friend, basahin mo ang Matthew 10:28. Kaya nabasa niya ito, naunawaan niya na kahit bang papatayin siya, kahit anong gawin sa kanya, hindi siya dapat matakot. Mas matakot siya kung siya itatapon sa impyerno. Kaya mula noon, kahit anong persecution ang ginawa sa kanya, kahit anong ginawa nila sa kanya, hindi siya natakot. After 7 years, ang kanyang pamilya ay nadala niya sa church. So, yun ang sinasabi rito. Dito ang versikulo ito sinasabi niya, huwag tayong matakot sa persecution. Huwag tayong matakot sa anumang banta. Ang dapat nating katakutan, kung hindi ka sasampalataya, hindi ka sumunod sa Diyos at itinapon ka sa impyerno, yun ang nakakatakot. Samantala yung persecution, panandalian lang yan. Pero sa impyerno forever yan. So yun tinutukoy dito. Pero itong versikulo ay nagagamit din para makita natin na may kaluluwa at may katawan. So this is the verse used by the dichotomy. Next. Next verse. 46. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. So, and my spirit had rejoiced in God, my Savior. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. Yung isang verse. And my spirit had rejoiced in God, my Savior. Dito naman, ang mga versikulong ito naman yung sinasabi nilang the soul is used interchangeably. Ang ibig sabihin, yung soul minsan sa Hebreo, sa nephesh, o kaya sa Hebreo ruwa, minsan kasi ang mga ito ay interchangeably ang paggamit. Minsan, sa Greek, ginamit sa interpretation ni spirit, yung iba, soul. So, naniniwala ang mga dichotomy na yung soul at spirit, isa ito. So, dalawa lang ang part ng tao. It is the body and immaterial lang. Ngayon, tingnan naman natin dito sa Luke 1:46-47. Ito naman yung versikulo na nagpapatunay na we are consist of 3 elements: body, soul, and spirit. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit had rejoiced in God my Savior. Sa dichotomy, naniniwala sila na ito ay neutral verse. Na yung soul minsan nagamit ng spirit, yung spirit ay nagagamit na soul. Pero sa trichotomy view, nakikita nila na hindi po. This time, naghiwalay po yung spirit at soul. So ang ibig sabihin, may spirit tayo, meron tayong soul. So yun po yung view at paniniwala ng trichotomy. And sa akin naman, as a doctor, nag-aral din tayo ng advanced hermeneutical interpretation.
Ako naman ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa tatlo. At this time, iba yung spirit at iba yung soul. And my spirit had rejoiced in God my Savior. Pakita mo yung soul. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. 47. And my spirit. So, ibig sabihin dito, iba na yung soul at iba yung spirit. Mamaya i-discuss natin. So, I believe doon sa trichotomy. Tingnan naman natin yung mga verse na neutral. Yan mo nga muna. Ipakita mo muna yung outline. Okay, nandyan na. Okay. Yan yung isa-isahin natin. Matthew 10:28, ito ay ginagamit ng dichotomy. Itong Luke chapter 1, 46 to 47, ito naman ang ebidensya sa trichotomy. Dito naman sa 1 Corinthians 5:3, 7:3 for neutral. Nang ibig sabihin ng neutral, doon yung paggamit ng spirit at soul ay isa. Tingnan natin, i-check natin. 1 Corinthians 5:3. For I verily as absent in the body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that had done these deeds. Bang versikulo. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman carried for the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit. But she that is married carried for the things of the world, how she may please her husband. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ng versikulong ito, yung mga hindi nag-asawa, focus sila sa ministry paglilingkod sa Diyos. Pero yung nag-asawa ay natural na hahati. Kailangan din siyang maglingkod sa husband, maglingkod sa Diyos. Pero ang pinag-usapan natin yung paggamit ng spirit. Ito ay minsan, ito yung neutral. Ang ibig sabihin, yung spirit minsan nagagamit na soul. Okay, next. Dalhin mo sa outline. Okay, yun yung sinasabi ng nating neutral. Isang neutral verse pa. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Minsan, ito yung ginagamit naman ng mga dichotomist, na yung spirit dito, ayon din ay soul. Minsan sa Greek, soul, minsan ay sa Greek, translated as soul, minsan translated as spirit. Pero sa aking napag-aralan, sa advanced hermeneutical interpretation and approach, ang spirit naman ito ay tumutukoy talaga sa spirit. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Na ang ibig sabihin, meron tayong spirit. Kasi pag-aralan natin mabuti, yung soul kasi, generally, yung soul, yun ang nagbibigay ng buhay. Pag wala na yung soul, this body is dead. Yung spirit naman, the spirit, ay doon din sa loob ng soul. Yan naman yung nagbibigay, our spirit works in our mind. Pag sinabi mong mind, nasa isip natin yan, pero yan ay pinapagalaw ng ating spirit. So, pero ito yung ginagamit ng mga dichotomist na neutral, pero sa akin, I believe na ito ay tumutukoy sa spirit, hindi sa kaluluwa. Kasi ayon sa pag-aaral, yung kaluluwa, ang trabaho ng kaluluwa natin, binibigyan tayo ng buhay. Pero yung isip naman,
Yan naman ay yun naman yung nagmamanage para sa ating mind. Okay? Balik mo sa outline. Okay, tingnan naman yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, plus mo doon sa una. O, tingnan natin mabuti. Ang ating Diyos ng kapayapaan, yan po ang naglilinis, nagpapalakas sa ating pagkatao. At pinapanalangin ko, sabi ni Apostle Paul, pinapanalangin ko na iyong espiritu at ang iyong kaluluwa at katawan ay sana maging malakas at handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. O tingnan natin mabuti. Kung ang soul at spirit ay isa, ay bakit linagyan ni Apostle Paul ng conjunction? Whole spirit and soul. Hindi pag binanggit yung spirit, ay wag na sanang babanggitin yung soul. Sapat na yung spirit, total yung spirit, minsan nagagamit na soul. Pero hindi eh. Very clear naman, your whole spirit and soul and body. So nakikita natin na tatlo ang elemento ng tao. Magkaiba yung soul doon sa spirit. So, ibig sabihin, kung ang pinag-uusapan sana ay position, ayon sa English grammar or theological English, conjunction must be followed by an article. D, to make it sure that the first preceded noun is different from the second preceded noun. Pero ito ay hindi tumutukoy sa position. For example, may sinabi ng Biblia dyan na Christ is the Savior and He is a great God. So, ibig sabihin yan, iisa yan. Yung being a great God and being the Savior, iisa yon. Dahil walang article D. Pero ang ito naman, ang usapan naman dito is tumutukoy sa part ng body. We are talking about the parts of the body. So, iba yung spirit, iba yung soul, iba yung body. So, maniwala tayo na ang tao, merong espiritu, merong soul, at merong katawan. Okay, next. Sa Hebreo 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a discerner of the thought and intents of the heart. Dito magkaiba yung soul at spirit. Ang issue dito, ang dichotomies, they always claim that soul and spirit are used interchangeably and they are both immaterial. That's the important. Pero sa trichotomy, ang tinitignan natin dito, sinasabi kasi ng Biblia na merong soul at merong spirit. The concern of the trichotomies is that there is soul, there is spirit, and there is a body. So, man consists of three elements, body, soul, and the spirit. Next, balik tayo. Ngayon, bago tayo pumunta dyan sa neutral, doon sa trichotomy, hindi ko nga alam kung may susunod pa dyan. Ang trabaho kasi ng body, alam na natin yung body, yung katawan natin, that's material.
Yung soul natin, yan yung nagbibigay ng buhay. Yung spirit natin, yun ang nagmamanage sa ating mind. So magkaiba sila ng functions. Ngayon, sa salvation naman, ang unang iniligtas ng Diyos yung kaluluwa. Siyempre, yung espiritu nandun sa kaluluwa. Pagligtas yung kaluluwa, kasama na yung spirit. Siyempre, yung kaluluwa, buhay yan, natural, may isip yan. Itong katawan, katawan lang ito. Kaya ang nag-iisip, yung isip na sa kaluluwa, at yung kaluluwa ang nagbibigay ng buhay ng katawan na ito. This body is just a body. Parang sa sasakyan, merong baterya at merong makina. Iba yung body. Body lang yon. Pero ang nagbibigay ng power, buhay, yung baterya at yung makina. Yung baterya, yon ang nag-i-start. Yung makina, yon ang umaandar. Hindi aandar yung katawan ng body kung wala yung makina. Pag tinanggal mo na yung makina, wala na. Ganyan ang tao. Kaya ang nagbibigay ng buhay, feeling natin ay yung kaluluwa. Ang katawan niya ito, pag pinisil mo, masasaktan. Pero kapag wala na yung kaluluwa, wala na siyang feeling. Ibig sabihin, wala na siyang buhay. So, ang unang ililigtas ng Diyos ay yung kaluluwa natin. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang iniligtas ng Diyos yung kaluluwa mo. Kasi yung kaluluwa, yun ang pupunta sa impyerno. Siyempre, sa pag-aaral natin ng eschatology, pag ang tao namatay, diretso sa langit yan kung siya ay ligtas. Pag hindi ka naman ligtas, pupunta ka ng impyerno. Ngayon, yung kaluluwa na nasa langit, may time na uuwi sila sa lupa, kukunin yung katawan, magiging glorified body. Yung mga kaluluwa naman sa impyerno, may time din na kukunin nila yung may time din na hayaan sila ng Diyos, babalik sa lupa, kukunin yung kanilang kaluluwa, pero babalik sila sa impyerno. At doon sila maghihirap habang buhay. Walang kwenta ang kayamanan, walang kwenta ang honor, lahat-lahat ng success mo sa lupang ito, walang kwenta kung sa impyerno ka rin babagsak. Kaya ang pinaka-importante yung kaligtasan natin. At ang unang nililigtas ng Diyos ay yung kaluluwa. Pag ikaw ay nagsisi, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ikaw ay papatawarin ng Diyos. Okay, bago tayo magsara, tingnan nga natin yung 1 Peter 1:9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Okay. So dito, sinasabi ng dichotomy na yung soul, it is the same as spirit. Sabihin na lang natin na yung spirit dyan nakatira sa soul. Pero iba pa rin yung spirit, iba pa rin ang soul. Kaya muli po, ang pananampalataya natin, personal na pagtanggap kay Kristo, yan lamang po ang magliligtas ng ating kaluluwa. Inuulit ko, ang sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, kahit na pag-aari mo ang mundong ito, pag-research mo nga. Whether you own this world, but you lose your soul, wala na rin kwenta. Kaya hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang mag-aral, kasi hindi pa natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi masamang mag-aral, makapag-aral ka, may trabaho ka, makatulong ka sa misyon, makatulong ka sa mga nangangaral. Ngayon, hindi rin masama yung magtrabaho ka. Pag may trabaho ka na, magtrabaho ka para makatulong ka sa pagsusupport sa mission natin. Kapag darating ang Panginoon, at least naging balance. Kaysa yung, ito na, Mark 8:36. Or what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Mayaman ka nga,
Halimbawa, maraming artista, mga Koreans at mga Pilipino, sobrang ina-idol ang mga Koreans. Bakit? Ang mga Koreanong ito, may liligtas ba nilang sarili mo? Kaluluwa mo? Minsan, sobrang pag-idol natin sa mga artista. Ang tanong, may ililigtas ka ba ng mga artistang ito? Sa ngayon, gustong-gusto ng tao si Willie Villami dahil nakakapagbigay ng pera. Gustong-gusto nilang pakinggan si Willie Villami, baka matawagan ka nga naman. Tapos pag natawagan ang pangalan mo, sasabihin ni Willie Villami, 10,000 galing sa Laksway, 20,000 galing sa programa, 30,000 lahat. Wow, iiyak yung mga tao ng tuwa. Meron 30, oo nga, natulungan ka, hindi ko sinasabi na masama si Willie Villami. Pag i-compare mo si Willie Villami sa mga corrupt na politician, sa mga kakapal ng mukha na politician, makakapal na mukha na sa department ng gobyerno, malayo. Mabait, sobrang mabait si Willie Villami. Nakakatulong yan. Pero ang point natin dito, kung gusto mo si Willie Villami dahil sa pera lang, paano naman kung namatay ka? Kaya nga minsan, ang problema natin, ang mga tao, pera lang ang concern. Pero paano yung kaligtasan mo? Paano kung namatay ka? Kaya nga po, ang issue dito is, itong sinasabi ng Biblia, anong makukuha mo na kabutihan? Tumanggap ka nga ng pera, pero sa impyerno ka rin babagsak. Maraming mayayaman, makakapal ang mukha sa gobyerno. Sige, korap ng korap. Kung mamatay ka, madadala mo ba ang kayamanan mo? Marami rin mga tao negosyante, trabaho ng trabaho, walang panahon sa Diyos. Kung mamamatay ka, madadala mo ba ang kaluluwa mo? Ay madadala mo ba ang kayamanan mo? Maghihirap ka rin sa impyerno. Hindi po masama ang yumaman. Hindi naman sinabi ni Kristo na yung pagiging mayaman ang masama. Ang sinabi lang ni Kristo, it is better for a camel to go through an eye of a needle. Yung kamelo daw, mas madaling papasok sa butas ng karayom kaysa yung mayaman na papasok sa langit. Hindi sinabi ni Kristo doon na masama ang mayaman. Ang sinabi lang niya, mahirap makumbinsi ang mga mayaman dahil nakapokus ang isip nila, buhay nila sa kayamanan. Wala silang time sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang hirap sila. Ngunit, sobrang mapalad ang mayayaman na tumanggap sa Diyos at ginagamit ng kayamanan sa pag-support ng misyon, pag-support ng mga missionaries, pag-support ng gawain ng church. Mapalad sila. Hindi yung pagiging mayaman ay makasalanan sila. Hindi po. Ang issue lang doon, ang ibig sabihin ni Kristo, ang hirap silang pumasok sa kaharian ng Diyos dahil yung isip nila ay puro kayamanan. Pero, hindi sinabi na ang mayaman, hindi po masama at hindi po punta sa langit. Hindi yun ang issue. Pag ikaw ay mayaman, ang isipin mo, mayaman ka nga, lahat-lahat ng kailangan mo, lahat-lahat ng masasarap na pagkain, lahat-lahat ng kaligayahan na gusto mong gamit, lahat magawa mo lahat. Ngunit papaano kung namatay ka? Ang buhay natin sa mundong ito, generally, 60, sa panahon ngayon 60. At kapag beyond 60, aabot ka ng 80, 90, yon po ay gift, regalo ng Diyos. Ang buhay natin dito ay bihira na yung nakakahabol ng centennial o kaya 100 na. Ang issue ko na gusto kong palabasin dito, oo nga, naging mayaman ka, naging masaya ka, pero hindi ka aabot ng more than 100 years. Pero kapag ikaw ay bumagsak ng impyerno, forever na yan. Hindi forever living, forever na yan na paghihirap sa impyerno. Kaya mag-isip po tayo, hindi masama ang yumaman, kasi pagyayaman ka, kailangan makatulog ka. Sabi nga pala ng philosophy, ang totoong mayaman at totoong successful, yung nakakatulong ka. Mayaman ka nga, kuripot ka naman, hindi ka nakakatulong, hindi ka successful. Kaya halimbawa, nung tayo ay naghihirap, wala akong gaanong kabag-anak.
Nakapunta ako sa Amerika, 18 years po ako. Sa Mojol, nag-aaral ng doctorate, hanggang sa nakapunta ako ng US. Dumami ang kaibigan ko, dumami ang kamag-anak, at least lumaki rin yung nagagawa natin. Noon ako yung tinutulungan. Pero ngayon, meron akong at least about 38 missionaries na tinutulungan. Iba pa ang mga estudyante na tinutulungan natin. Maaring siguro mayaman na sana ako, pero hindi. Kasi alam ko na ang buhay natin hindi rin dito magtatagal. Kaya inaulit ko, kung merong mayayaman na sobra-sobra na ang iyong kagamitan, ang pera nyo, ibigay nyo dito sa programa natin. At gamitin natin yan pagtulong sa mahihirap, gamitin natin yan na pagtulong sa mga missionaries. I-bless ka pa ng Panginoon. At hindi lang yan, pagdating mo sa langit, meron ka pang gantimpala. Kaya inaulit ko, ang mahalaga sa atin yung ating kaluluwa, kaligtasan ng ating kaluluwa. Walang kwenta ang lahat ng success na meron tayo kung sa impyerno rin tayo babagsak. Inuulit ko, ayaw din ng Diyos ang tamad. Gusto ng Diyos maging masipag. Magtrabaho ka, bakit? Para makakain ka, para makatulong ka sa ministry. Yon ang purpose. Well, nagpapasalamat pa rin ako na maraming tumatawag sa akin. Kung gusto ko na i-revive yung ating party list, pagiging congressman. Pero, siyempre, nung na-COVID ako, nakipaglaro sa kamatayan, I was in the shadow of death. Ang pinangako ko kasi sa Panginoon, gusto ko yung ganito full-time na pangangaral ng salita ng Diyos. Wala na sa politics. Kaya, I'm sorry, sabi ko, hindi naman masama ang politika, lalo na kung meron sana tayong mga Kristiyano na dapat nandun sa gobyerno. Kasi anong klaseng batas ang gagawin ng mga mambabatas na ito kung wala silang takot sa Diyos at hindi nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Kaya if possible sana, mga alagad ng Diyos, mga may takot sa Diyos ang nasa gobyerno. Pero siyempre, depende rin sa tawag ng Diyos. Kaya ako binuhay ulit ng Diyos para makapag full-time sa ganito, pagtuturo, pag-counseling, sa pamamagitan ng YouTube, sa pagtuturo sa Diyos, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya sa akin, gusto ko ng focus sa ministry. Kaya kung merong nakikinig dito na ikaw ay na-blessed, if your heart is touched by God, if your hearts are touched by God, bigyan niyo ang tulong ninyo sa programang ito. The Pillar of the Truth, yung YouTube channel natin. Gamitin natin ito sa pagsusupport ng ating mga missionaries. At ganun din, siyempre, kung sino ang nagbigay sa inyo, ipa-plus namin kung saan nagamit yung pera nyo sa mission. Kung sino ang ating tinutulungan. Ang tinutulungan po natin ay yung mga, lalo na mga missionaries natin sa Mindoro, sa mga Aitas, yung mahihirap na lugar. Kaya nga meron din tayong, ako po endorser din, endorser ng front row, lalo na doon sa antioxidant Lux White, dahil ito po ay nakakatulong. Na ang purpose po natin, ang makikitain natin dito ay itutulong natin sa mission. Pero sa hapon na ito, ang pinag-usapan pa rin natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Inuulit ko, mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero kapag inignore mo ang invitation ng Diyos sa iyo, ang sabi ng Biblia, ibalik mo nga doon sa Matthew, about doon sa huwag tayong matakot sa banta, sa pananampalataya, kundi ang katakutan natin. Okay, paki-flash mo. Sa Matthew 10:28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Na pinaliwanag natin ito kanina kasi maraming gusto mong sumampalataya sa Diyos, kaya lang iiwan ka ng kaibigan mo,
magagalit ang pipersecute ka ng family mo, pero hindi ka nila kayang iligtas. Huwag kang matakot. Dahil ah, hindi nila kayang parusahan ang ating kaluluwa. Ang katakutan natin, ang Diyos. Matakot tayo sa persecution, pero hindi tayo matakot sa Diyos, unfair. Hindi rin maganda. Huwag tayong matakot sa persecution, kahit ikaw ay mamatay. Sa ngayon, maraming mga missionary sa India, sa Afghanistan, na pinapatay. Ngunit ang mga ito, merong gantimpala sa langit. Oo nga, hindi ka pinatay dahil sa nung sumampalataya ka, natakot ka, hindi mo na itinuloy, ngunit pag mamatay ka, saan ka babagsak sa impyerno? Inuulit ko, gusto kong i-emphasize, hindi na tayo aabot ng more than 100 years na mabuhay. Ngunit kapag ikaw ay itinapon sa impyerno, forever na yan. Walang hanggan na paghihirap. Yon ang totoo. Ngayon, maraming nagsasabi kung talagang Diyos ay mapagmahal, bakit niya itatapon ang tao sa impyerno? Wala tayong magawa. Yun ang role ng Diyos. Mahirap natin questionin, mahirap natin kalabadin ang Diyos. Kung anong desisyon niya, yun ang mangyari. Walang masama sa paglilingkod sa Diyos. Walang masama kung maglingkod ka sa Diyos. Hindi bali. Pagkatapos ng buhay nito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo tatanda, wala nang magkakasakit, wala nang gulo. Pero sa ngayon, nakikita natin ang buhay ngayon magulo. Kaya ang gusto ng Diyos muna, kung sinong sasampalataya, pag mamatay punta ng langit, I should say, yung hindi sasampalataya punta ng impyerno. At pagkatapos niyan, yung nasa impyerno, doon sila maghirap na walang hanggang. Ang mga anak naman ng Diyos ang nasa langit, lilinisin ng Diyos ang mundong ito. Gugunawin ang virus, maging malinis, ibabalik yung unang Garden of Eden. Babalik tayo rito sa lupa at mabuhay na tayo ng mapayapa dahil si Satanas ikukulong na sa impyerno, mabubuhay na tayo ng mapayapa, wala nang sakit, wala nang tatanda, kasama natin ang Diyos. Yun dapat ang habol natin. Hindi yung buhay ngayon dito. Kaya hindi masama ang mag-aral, magtrabaho, mayaman, pero kailangan balance. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita na aming pinag-aralan. Sana po, Panginoon, kayo pang mag-bless sa lahat ng tagapakinig. Ingatan ninyo sila mula sa COVID o anumang sakit. At Panginoon, sana po ang lahat ng nakikinig sa oras na ito, kayo ang mag-touch sa kanilang puso. Mga kapatid, kung merong nakikinig na gusto mo ang kaligtasan, merong tagapakinig na gusto mo na, kung wala ka pang pag-asa ng kaligtasan, at hindi mo alam kung sa impyerno ka o kaya sa langit ka pupunta. Inuulit ko, mahal na mahal ka ng Diyos. Makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo sa cross. Sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo, minahal tayo ng Diyos. Ngayon, gaano man kalaki ang kasalanan mo, at lalo na kung wala kang pag-asa sa kaligtasan, magsisi ka lang, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sapat na yon para patawarin ka ng Diyos. Tingnan na lang natin yung isang kriminal, isang tulisan, na kasama ni Kristo sa cross. Sabi niya, huwag mo akong kalilimutan pagdating mo sa langit. Ang sabi ni Kristo sa kanya, ang araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa langit. Criminal yon. Alam niyo, under the Roman Empire, lahat po ng mga heinous crime, ang kaparusahan, crucifixion. Kaya ibig sabihin, ang criminal ni ito, kasi sobrang sama ito. Kaya he was crucified because of heinous crime. Ngunit sa araw na yon, that was Friday afternoon, sabi na, wag mo akong kalilimutan, kasama na doon yung pananampalataya niya kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa langit. Ganon kadali, kasimple, magpatawad ang Panginoon.
Walang kasalanan na hindi papatawarin ng Diyos. Kaya sa oras na ito, gusto mo ba na ikaw ay pupunta sa langit after this after you die, I should say. Gusto mo ba mahal ka ng Diyos ngayon? Sundin mo ang panalangin ko. Ito yung panalangin para patawarin ng Diyos lahat ng kasalanan mo mula noon hanggang ngayon. I will guarantee through the Word of God, papatawarin ka ng Diyos. Ito yung panalangin. Repeat after me. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat po kay Kristo Jesus na namatay sa cross para sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, ako po ay sumasampalataya sa inyo. Patawarin niyo ako, iligtas po niyo ako ngayon. Panginoong Jesus, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap na kita sa oras na ito bilang Panginoon ko at aking tagapagligtas. Sa inyong pangalan, Jesus, Amen. Mga kapatid, kung sinundan mo ang panalangin na ito, umasa ka, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Ligtas ka na. Pagpatuloy mo lang yung pagkikinig dito at inuulit ko sa mga kapastoran, sa mga nakikinig, mga Kristiyano, i-share po ninyo ang video ito, i-share ninyo ang programang ito para marami pang makarinig. At kung meron kayong friends na hindi ninyo kayang i-Bible study dahil sa marami siyang katanungan, i-share po nyo ang video ito, ang YouTube channel na ito. At sa mga may kaya naman, inuulit ko, hindi masama ang yumaman, magtrabaho pero balance. Hindi kami nagmamakaawa dito o nagmamalimos. Pero kapag ikaw ay kinausap ng Diyos, or in other words, if you are touched by God, if God touches your heart, na sumuporta sa gawain, dahil ang programang ito ay maraming tinutulungan na mission, we appreciate it so much. Kaya pwede po kayong magpadala ng iyong tulong. Kung gusto niyong tutulong, hindi po kami namamalimos. Pero ngayon, kung gusto niyong magtanong din, ipapakita namin sa inyo yung pwede niyong pagpadalhad ang sulat ninyo. At ganoon din, meron po tayong GCash na in case na kayo ay touched by God at gusto niyong tumulong, meron din tayong GCash. So bago tayo magpaalam, Kristen, plus. Ang pangalan po ng ating programa is The Pillar of the Truth. So masuporta po tayo ng mga missionaries, sumusuporta po tayo ng mga manggagawa at mga estudyante. For inquiries, please call or text sa 0917 505-3049. Yun po yung Globe. Sa Sun naman, 0933-867-8050. Ngayon, kung meron naman kayong gustong itanong at gusto nyo sa email, mag-email po kayo sa docdayogo@yahoo.com. Sa FB account naman, idagdag mo, sa FB account naman, meron naman tayong Doc C. Dayogo. At sa ating GCash, idagdag mo yung GCash. Inuulit ko nga, hindi tayo namamalimos dito, kagaya ng ibang programa na ginagamit ang programa, pero ito hindi po tayo namamalimos dito. So, nagbigay po kayo, may bibigay sa inyo ng information na ito ay natanggap at ito ay ipadala sa mission. At kaya if God touches your heart na magbigay, yun nga inuulit ko, ito yung mga paki-plus mga yung GCash. Ito po yung GCash. Doc C. Dayogo,
GCash number 0917 505 3049. So, yun po yung pwede niyong pagpadalhan at kung gusto niyong inquiry. Salamat po sa lahat ng nakinig. Kung meron kayong katanungan, huwag kayong tawag natin dito, huwag kayong mahiya na magtanong. Counseling program din ito. Kahit anong gusto niyong itanong sa personal, sa spiritual, sa medical, o meron tayong mga expert, doctors na pwedeng pagtanungan. At salamat po sa inyong pagkikinig muli. God bless.